Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa ating YouTube channel, Pinas Balita. Muling maghahatid ng pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Naitala po sa kasaysayan ang strongest storm on Earth ngayong 2025. At ang bagyong Melissa po ang tinutukoy natin na may Category 5 major hurricane ay isa sa pinakamalakas na matinding bagyo sa kasaysayan po ng mundo ngayong 2025. So yung mga lugar po nito hindi naman sa Pilipinas, no? Pero syempre concern po tayo sa mga kababayan po natin sa Jamaica at sa Cuba ngayon. So sila po yung nakakaranas ngayon at talagang dapat po natin ipanalangin yung sitwasyon nila, mga kaibigan. So, kung saan po, no, ito nga sinasabi natin na pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng 2025 ay aabot po sa 280 kilometro kada oras po ang lakas ng hangin at malapit po sa pinakasentro nito. Kumikilos po ito pa north-northwestward habang papalapit po sa outer eyewall nito sa isla ng Jamaica, na kung saan po itatama sa mga susunod na oras bilang isang Category 5 na bagyo. So, ito po magiging malakas, kaya naman po yung mga kababayan natin sa Jamaica at sa Cuba ay kinakailangan po nating ipanalangin para po sa kanilang kaligtasan. Samantalang mga kaibigan, sa kasalukuyang update naman po sa lagay ng ating panahon dito sa ating bansang Pilipinas, wala naman po tayong monitor na anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron pa rin po tayong weather system na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So alamin muna natin yung forecast weather condition natin dahil nga po meron din tayong nakita sa advanced weather forecast natin na posibleng bagyo na pumasok sa first week ng November. Alamin natin kung yun po ay magiging malakas. So dito po mga kaibigan, sa area ng Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga at Masbate, patuloy po makakaranas yung mga lugar na yan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Hanggang bukas po yan dahil po sa ITCC o Intertropical Convergence Zone. So, posibleng impact pa rin ito yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras po yan. Samantalang sa area naman po ng Batanes at Babuyan Island, ang weather condition po dyan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies hanggang bukas po with isolated rains dahil po yan sa northeast monsoon. So, officially na, no, inanunsyo na, amihan season na tayo ngayon. Yung malamig na jacket, so i-ready nyo na yung mga jacket nyo, no? Alam nyo, talagang yan ang panlaban natin sa lamig ngayon. Pero pag sinabayan naman yan ng mga pag-ulan o mga bagyo, halos magiging doble yung lamig niyan. So sa area po ng Palawan, the rest ng Mindanao, ay patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa ITCC or Intertropical Convergence. So, yan po yung salubungan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Yung impact niyan, yan po yung nagbibigay ng sama ng panahon sa mga lugar po na aking binanggit. So, ang impact pa rin yan ay posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa area po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, ang weather condition naman sa mga lugar na yan ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa easterlies. Pag sinabi nating easterlies, ito po yung malingsangan o mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So hindi pa rin nawawala ang easterlies, kaya naman yung impact niya o yung malingsangang panahon sa bandang umaga at tanghali ay nararamdaman pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. So ito naman minomonitor natin na first week ng November ngayon inaasahang bagyo. Sa ngayon, sa advanced weather forecast po natin, nakikita natin na yan ay may chansang maging malakas. Pero tulad na aking sinasabi, day by day, every 6 hours, ay nagbabago po ang forecast ng lagay ng ating panahon. So, mas maganda para sa mga advanced forecast natin or updated forecast, kailangan nyo po mag-antabay at manatiling naka-subscribe sa ating channel para pag may update po ako, mabilis hong nagdo-notify sa inyo. So, sa ngayon, ito po yung nakikitaan natin na posibleng dumaan dyan po sa may Eastern Visayas, papunta ng Central at North Luzon. Yan po yung nakikita sa ngayon. Pero tulad na aking sinasabi, paalala ko, may tsansa at posible pa yung magbago sa mga susunod po na mga oras. So hanggat wala pa naman ng November, enjoy muna natin yung panahon ngayon kahit papaano wala namang bagyo.
May mga pag-uulan man pero may malamig naman na hangin na nanggagaling po sa may taas ng atin o dyan sa may Siberia, which is ang northeast monsoon. So ngayon kaibigan kabayan, ipanalangin natin yung mga kababayan natin sa Jamaica at sa Cuba dahil meron silang malakas na bagyo doon na pinaghahandaan. So hindi lang sa Pilipinas, may mga Pilipino din doon. So concerned din tayo sa kanila. Yan muna ang pinaka-latest natin sa ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.